Takumba, tafugan ka alas 2, tailagan, January 17 naman, Sabado, umay ka mo, ibitata ka mo, ang panti si Pastor Bert, at ni Papa ni Pastor Jeff, duwa to Pavi, at dito Kanzing, aruto Manano. Okay. Pagabag, pagabag, pagkatapos, San Juan ay 25, Alinaw ay 18, Limbawa ay 24. Pagpili ka mga gusto mo, yan tayo. Maray yung isang fruta. Gabalo sa Pastor Robien. So Robien, 24 na rin. At ang oras na alas 9. Alas 9 na Reno. Akan do alas 9 na Christian. Alright. So, mapanti si Pastor Robien to Duato Bavi. Ari Pastor Robien, mapanti ka ng Duato Bavi. At siyempre, ang tumumano yan, native. Again, at 25 anniversary celebration na Pangasinan, Church of the Pangasinan, siyempre, ang yan, yung may laman na ni Pastor Mike, kung kaya mo may sabay mag-beach. Okay, may dari. Medyo ari yung may makasta mo pa. So, yan ang naman yan ang namin yung mga anniversary sa wala January. May tamtaya ko, kumano ito. Magkumbang gamitan ni Kawafo, Diyos pina matutulay, at yamami ito. Nagagali kami ita, sigurado ito patuloy. Nagagali kami ita, patuloy ito meaningful. Makabulungan, makahulungan ito patuloy. Kami po ay tunay na nagpapasalamat sa inyo. At kami po ay bahagi ng inyong pamilya. At inyong pinili upang maglingkod sa inyo sa ganitong pagkakataon, Panginoon. Hinihiling namin na sa aming kalagitnaan ang inyong dakilang pangalan ay nadadakil at naitatampo. Ay handa po ninyo ang puso namin. Linisin po ninyo kami sa lahat ng aming pagkakasala upang kami po ay karapat-dapat tumangyawa at dayo kanila. Tayo idasal mi tangalan ni Jesus. Itong bibigan o nayaku ay ngala Psalm 95 verse 1 maganda ang verse 3. Unaw ipalapatan na. Umay kamutaw, iyaku ayatang nayarayawan. Sikapagayaya itang nga magkansyon na Diyos nga mamalyag nitang. Umaran nitam tarubang na masig kapagbalubalo sa etang kansyonan isig kapagayaya ang kansyon nira tupatayarayaw kansa. Taiyaku ay Diyos nga makapangwa nga patul anit ang amin nga Diyos nga marayaw niya. Programa ngayon yan may kitang kasal sa iyo na gabi na Miyerkules muto ipahuluto niya sa nag-amen. Ito tutubata kita na nabigat na yung na yung ina Isaiah tentang Isaiah chapter 43 bibigatan i-verse
18 to 19. Iyo ay kinili na umuhong na yan sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Iyo ivovo na yafo. Doon mo ko magitan ang kimalang. O yamoy talangi, maraya-rayaw, masanto, makapangwa, minagalalo na masikal, ang minatinto na yafami. So, kung sangoye, tapos mama, tarubamo, tapos iglesia naman. Tatay ito nono, tatay ito futu, ay may kami makindaw to direction, to sikang idanama, pagalo mo ako. Ang momento suficiente, grasya naman, tapos marubamo mimana na Intero 2026 ama. Pabalo at pribilehiyo ang opportunity kung niraptan na kami na 2026 Afu, makindo kami ama to bendisyon sa mga yung gabi, to balo kami, kita naman kita Intero daw. I-bless po kita din kami sa mga yung gabi, anay mo wala kami kapat, ka-fluid, tiga-dumulong mga lugar, ipakimalo ang ito, iyan na ang mga bendisyon mo talaga. Magbubugo ka din kami, makasantawan na kami, Tirulwan na kami ng Espiritu Santo, ang nakakamoy ng Espiritu ang kapatami, pagkin namin, tuubofog mo, galing na dorong ang mo, tiyang mo, pangibura-bura kami, tuubofog mama. Pagpahalo, huwag namin honor dahil walang kaya kakwama. Kaya pagkasabi, nangagal ni Jesus. Amen. Diba? Alawa, alaman ni Binti na kasal ni Biyoro ni Maria. Sige, nagatin ng pere. Pakahal mo kami, anyway. Mayaw yan, kasal ni Mark at ni Ella. So, ano mabalik yung building ni? Ma-force kami, tuwa. Tali ko mas sa third floor. Pagdayan yung mga cast of events, please. Kaya ito mga cast of outdoor to TV, kaya to background, tenta naman to live. Anyway, atong ikwa, atong idanama. Yafo, matalang tuwan ni posible na isa. Sa mga itagabi ay kaya ko pasikan ng katagadan linitang may nung promesa na Yafo, dumala ta Isaiah 43, yung ay nisimu ta pagtulay na Israelita era, nag-uvog si Prophet Isaiah. Yung at tiyempo na Babylonian captivity ta 6th century, naging na simitar na Yafo na si Jesus. Ang fugan, kaya na Yafo to encourage na Israelita na to ariad na dalmang inapasa, yan naman sufferings na, animan failures na life na, ito makumpiyansa na Yafo ta promesa na, ta sigurado i-restore na ira, anigdan nila to bagu, to pamagafu mana, makasta to pamagafu, ni promesa nila new thing, i-redeem na i-ana na. Actually, yung pwede ka pa may apply ta na spiritual na pagtuloy ta. Do dapat na tiyempo, they are physically in captivity, siyempre siguro ikwa. Siguro makapture rin, under the nagiging slave tan. Alam mo may enjoy naming rights and liberty, maservi ka, masalibre ka na mo, aming i-aning napagda, and klase na pagtuloy. So marayaw Yafo ta, tiyempo ng sangwin, freedom tan. So karang abuso tan life freedom ta. So kini na pa ito maghuhuga away in the wilderness and rivers in the desert. Maganda Yafo to ganun na pagtuloy ay kaya na kanyan i-symbolize na to again miraculous provision na Yafo on guidance and renewal. So kung makasta to mamagandu ono pahigafo ta pagkafo tatang sa koy dagdagong yung naging promesa na Yafo ng Israelita to kaya ko ba to sama katang to ang promesa bilang promesa ng ating Panginoon sa bawat isa sa ating bilang mga anak niya. Ito ay binigyan ko ng tema na keys to expect and experience new things from God.
Tagalog, mga susi upang asahan at maranasan ang mga bagong bagay mula sa Diyos. Yawi, egatanitang, ito yung ating pag-asa ngayon. At bawat isa sa atin ay tinatawagan ng ating Panginoon na mag-expect tayo, na kinakailangan ma-experience natin. Ngayong taon, huwag lang tayong mag-expect. Kasi kung expectation lamang, it's all in the mind. But if you expect seriously, kung in-expect mo ng totoo at may buong kumpiyansa, ang gusto ng Panginoon, ang expectation mo ay maging realidad. So yan, kinakailangan daw ng experience natin sa taong ito. Hindi pa natin, bagamat hindi pa natin nakikita ang 2026, sino ba makapagsasabi sa atin na alam mo na ang mangyayari sa buhay mo, February hanggang December? Wala. Wala pong nakakaalam dyan. Ang ating Panginoon lamang ang nakakaalam sa mga mangyayari sa buhay natin, sa ministry, at sa bawat family natin ngayong Enero hanggang December. Kaya nararapat lamang na mag-responde tayo. Tayo po ay tinatawagan ng ating Panginoon na umasa. Umasa tayo na at sana ay maranasan natin ang mga bagong bagay na nais niyang iparanas sa atin bilang mga anak natin. And as God's expectant children, habang tayo ay nagiging expectant na may Diyos tayong makapangyarihan, Diyos natin sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa kinabukasan, sigurado ako na matatamasan natin yan. Amen. So una, kung makikita natin, sinasabi dito sa Isaiah chapter 43 verse 18, forget the former things. Do not dwell on the past. Ito ang unang tagubilin. Ito ang unang panawagan ng ating Panginoon upang maranasan natin ang mga bagong bagay sa buhay natin ngayong 2026. Sinasabi niya, forget the past. God calls us to let go of the past. I-release natin ang nakaraan, ang 2025 downwards. Kalimutan natin. Huwag tayong makampante sa ating mga narating. Huwag tayong makampante sa ating mga achievements. Huwag naman tayong ma-discourage sa ating mga failures. Inyo bang nilibasa ang inyong mga panalangin last year? Kami po sa aming bahay ay naglibasa kami ng aming prayer list. 10 dyan ang nakalista ay patungkol sa ministry. Ang 10 ay patungkol sa family needs namin, personal na pangangailangan. Alam niyo ba na 4 ang hindi nasagot sa aming ministry prayer? 6 ang nasagot. Kaya i-carry over namin yung 4 na hindi nasagot at dadagdagan pa kung ano hihilingin namin sa ating Panginoon. Sa aming pangangailangan, pamilya naman, personal, siyang ang nasagot. Isa ang hindi. Nag-uusap ng mag-asawa, sabi ko, kasi yan ang naging focus natin. Hinahabol natin yan. Hindi natin masyadong hinabol ang para sa ministry. Kaya kung minsan ang resulta, ay paano magawa ni Lord sa atin kung ang focus mo ay dito, pero binalanse naman. Pero kung titingnan nyo ang yung mga prayer list ngayon, kung ika-categorize nyo, alam ko, nag-prepare na kayo sa bagong taon. Ano po, hindi lang tayo nagpaputok, kundi dapat ay nagpaputok tayo ng prayer na kung saan lumabas ang mga prayer list natin. May mga listahan na ba tayong dala-dala ngayon na hihilingin natin sa ating Panginoon? May direksyon na ba ang bawat buhay natin ngayon? Nakalista na ba ang mga panalangin natin? Ilan ang nakapaloob para sa gawain ng ating Panginoon? Ilan ang nakapaloob sa inyong mga personal na pangangailangan? Tingnan natin mabuti. Ibalanse natin yan. Baka naman puro personal na pangangailangan and we are no different with the Gentiles who run after bread and clothes, who run after things of this world. Kaya dapat i-check natin ang master list natin. Gusto niyo bang maranasan ang promesa ng ating Panginoon sa gawing ito to make new things in your life? Then check your prayer list, mga kapatid. Umpisahan natin ang taon na ito na may tamang listahan ng mga panalangin na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kung hindi,
we will experience the same. Comes December 31, we will be frustrated. Padidismaya tayo, i-check mo yung prayer list mo. So ngayon, sinasabi niya, let go of the past. Do not dwell in the past. Kalimutan na natin. Okay? Kung naging failure man sa atin ng 2025, gusto ko lang magtanong ngayong gabi bilang isang, kumbaga, performance evaluation ng ating Christian life. Pagkitaas nga po ang kamay ng mga nakapag-share ng kahit 10 soul sa 2025. Pag-raise ang kamay. Praise the Lord. Diba? Nakapag-share ng 5 souls sa 2025. Pagkitaas ang kamay. Praise the Lord. Nakapag-share ng isa sa 2025 ng isang soul, na share ng isang soul, pagkitaas ng kamay. Bakit wala? Sa inyong mga nasharean, meron po ba ang dumalo dito sa church? Yan po ang isang challenge sa atin sa gabing ito. You might have shared the Word of God, but if they are not in this church, it's a total failure on our part. Siguraduhin natin na kapag mag-share tayo ng 5 hanggang 10, dapat kahit man lamang sana sa parabolon ng soil ay sinasabi doon na 25% ang dadalo. There must be an additional soul. Kung lahat tayo sa CBCC at kami din nakapag-share, kami hundreds ang na-share namin sa Tukigarap. Ang challenge ko sa aking sarili at sa amin doon, nasaan sila? Ang sipag nating mag-evangelize, ang problema ang follow-up at discipleship. Kinakailangan kahit 25% lang kung biblical ang ating computation sa parable of soil. Bawat 4 may isa. So kung na-share natin nasaan ang isa sa bawat 4, kinakailangan kasama natin sila ngayon. Ito sana ang ating gagawin ngayong taon. Let us make a clear prayer list. Siguraduhin natin that we are really aligned in the Word of God. If we share, make it sure na kahit man lamang 1/4 ng kada na-share natin magiging parte ng iglesia nito. Amen. 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 Maraya William. Kung naging failure tayo sa nakaraan, now is the time. Let go of the past. Kalimutan na natin. Ito na ang 2026. Huwag na tayong makampante. Kinakailangan gumalaw tayo, magpagamit tayo, magkaroon ng impact ang ating Christian life. We have to stand up in our faith and make the power of God a reality sa buhay ng mga taong makakasalamuha ang ating mga kapatid. Sayang ang buhay natin kung hindi tayo magpapagamit sa ating Panginoon. And sinabi ng ating Panginoon, see, I am making, kung titingnan natin sa verse 19, I am making a way in the deserts and stream in the wasteland. Perhaps ang nakaraan taon natin as if only we have run out of everything in this world, marahil sabihin natin, we have run before the wastings in this life. Kaya ngayon, kung titignan din natin yan, ang ating Panginoon nagpromesa that Jesus is coming, the key to restoration and redemption. Yun ang gagawin niya. Nagbigay siya ng advance information sa mga Israelita. So ngayon, kalimutan na natin ang 2025. Make a self-evaluation tonight pag-uwi natin. Kung hindi tayo nag-share, wala tayo nadalang kahit isang soul man lamang sa iglesia natin, then we have failed in 2025. Sabihin natin kay Lord, mamaya, Lord, sorry, ito ang buhay ko, gagamitin ko. Huwag natin ubusin ang 2026 running again for personal things in this life, just like the Gentiles, for the foods, for the clothings, and everything that we need daily in our lives. Kinakailangan magbago tayo. Tingnan ninyo ang listahan ng mga prayers natin. I-check ninyo at i-balance ninyo. Kahit gawin nyo walang 10 para kay Lord, o kahit 5 lang, o kahit 3 lang, 3 para kay Lord, 3 para sa inyo. Huwag natin gawin imbalance. Definitely, hindi mababalanse ang takbo ng buhay natin sa taon na ito. So,
Tumugon tayo sa panawagan ng Diyos na bitawan ang nakaraan. We mean it before God. Kung hindi tayo nakapagdala ng soul, and they are not regular attenders in this church, then we have spent a failure life sa nakaraang taon kung ay re-require sa langit, because just one soul, the angels will clap over the heaven. Di po ba? Yun ang gusto ng langit, isang soul. So napaka-importante na magpagamit tayo lahat. So kalimutan natin ang nakaraan, yan ang sa solusyon. Kung gusto natin magkaroon ng panibagong bagay na gagawin ng ating Panginoon sa ating buhay ngayon, simple lang. Kalimutan natin ang nakaraan. The failures and even the successes. Bakit kaya pati nakaraan is general ang sinasabi dito, even the successes? It may be some sort of blindness sinasabi. Blindness kasi nga, noong time kasi na sinasabi ito, nagkaroon ng pagtatrabaho ating Panginoon sa Israelita, dun sa desert, di ba? Nag-cross sila sa Jordan River, yan ang sinasabi. Pag nandun naman sila that time, pag sabihin, nagagawa na naman ng Panginoon, na-cross na naman sila sa Jordan River. Nangyari yan sa paggamit niya kay King Cyrus, nung naging hari siya during the time, nagkaroon sila ng restoration. Ginamit siya ng Panginoon. So, sa 2026, let us not expect na meron naman tayong Diyos na makapangyarihan na gagawa ng bagong bagay sa ating buhay na hindi kapareho ng nakaraan. Kasi yung kapareho ng nakaraan ay hindi masyado exciting. Kaya gusto ng Panginoon, mag-isip ka na may gagawin ng bagong bagay ang Panginoon sa iyong buhay para exciting sa iyo. And you experience the fresh experience of God's power sa buhay mo. Hindi ba maganda yung gano'n? Nag-expect ka ng panibagong bagay na gagawin sa inyo ng ating Panginoon. So yan ang una. Tumugon tayo sa panawagan. Kalimutan natin. It may live in our memories. Nandiyan yan sa ating mga memorya, ang mga bagay-bagay na nakaraan. Kalimutan natin. Maging memory na lang siya. Pero huwag tayong mabuhay na parating pag nililingon mo, frustrated ka, hindi maganda. Let us not dwell in the past. Let's keep moving on. And let's face 2026 by forgetting the past. Yan po yung una. So, pangalawa, tinatawag tayo ng Diyos. He calls us to allow Him to do something new in our lives. Yung una, He calls us to let go of the past. Pangalawa, He calls us to allow Him to do something in our lives. See, I am doing a new thing. Yan ang promesa sa akin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Just see, I am doing a new thing in your life. Lord, ano yan? Anong bagong bagay ang gagawin mo sa aking buhay ngayon? Tanungin mo kay Lord. Whenever you pray individually, tanungin mo kay Lord, Lord, ano itong bagong gagawin mo sa aking buhay? Kausapin natin ang ating Panginoon. At nang sa gayon, ililista mo yung prayer list mo na itong i-inspire mo sa iyo na gagawin mo sa taon na ito. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Tinatawag tayo na hayaan natin siyang gumawa ng bago sa ating buhay. Just let the Lord do something new in your life. Kung hindi mo pa naranasan, mararanasan mo yan, sabi ni Lord. Yung habang nagsishare ka, makikita mo yung agad na mag-responde. There is acceptance immediately, matransform, kasama sa church, ay i-disciple. Walang imposible sa ating Panginoon. Kahit tumutok lang tayo ng isa, mangyayari yan, mga kapatid. So yan, ang Diyos ay patuloy na gumagawa kahit hindi natin agad pinapansin. Hindi natin alam, God is working in our behalf. Nagamit tayo ng ating Panginoon. Ang kadalasan nagmumula sa pagkaakalang kikilos ng Diyos sa parehong paraan tulad ng dati. So ang Panginoon, ngayong taon ng 2026, hayaan natin itanim niya tayo sa mundo ito. Parang isang butil ng mais na kapag itinanim mo yan, wala kang nakikita. Pag umusbong, mamubunga yan. Ang tanong, 3 hanggang 4 pa ang kanyang mais, diba, na lalabas. Walang imposible. Hayaan natin siya ang gumawa ng bagong bagay sa ating buhay. Just submit to His working sa ating buhay. So, allow the Lord to make new things in our lives. Pangatlo, He calls us to trust Him to make a way in impossible situation. Sabi niya,
I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wilderness represents seasons of dryness, confusion, and waiting. God does not wait for conditions to improve. He changes the conditions. So, ngayong taon, sigurado, may mga challenges sa atin. May mga temptations yan. May mga darating na problema. Normal lamang yan. Kaya panawagan sa atin ng ating Panginoon, just trust Him. He is calling us to trust Him to make impossible in our situations. To make a way for impossible in our situations. Kaya ano bang kinatatakutan natin ngayong taon? If God had protected us, if God had delivered us, if God had provided us strength, walang nalagas, walang nadisgrasya. Marahil, inaalala ko ang ating isang mahal na pastor, si Pastor Edwin na nagpahinga na. Marahil ay pinagpahinga na ng ating Panginoon. May isang nalagas pala sa atin na isang servant ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung meron ngayong taon. But one thing is sure, ang sigurado, He will make a way for impossible sa bawat sitwasyon natin. Amen. Amen. We can claim for His protection. We can claim for His wisdom. We can claim for His strength na masurvive natin ang anumang sakuna, ang anumang karamdaman, ang anumang disgrasya o anumang aberya na dumating sa ating buhay. And we praise God. Dahil siya mismo ang tumatawag sa atin, I will make a way for impossible in all your situations. Simula sa araw na ito hanggang December 31, ito ang promesa sa atin ng ating Panginoon. He will keep us secured under His care and protection. Walang imposible para sa Kanya. Lahat ay posible para sa ating mga anak niya. Amen. Now, let us together face 2026 embracing these words of our Lord sa Isaiah. Dito sa bilin niya, tatlong bagay ang kailangan natin gawin that we may be victorious and successful ngayon 2026. Forget the past. Allow God to make new things in our lives. At higit sa lahat, magtiwala tayo na sigurado gagawa siya ng mga bagay na imposible sa bawat buhay natin. Let us be channels of the impossible things of God dito sa mundo. I-raise natin ang ating mga kamay na kung sino man ang ating ipapanalangin, magkakaroon ng kahiluman. Ilalapit natin sa Kanya ang ating puso na hindi tayo kayang kontrol ng mundo ito. I-raise natin sa Kanya ang ating mga isipan that we will never be aligned with this world or be conformed in this world. Ilalapit natin sa Kanya ang ating mga ministry that His motives will prevail over our motives. At sigurado, bawat isa sa atin ay magiging matagumpay at mabibigyan ng glory ang pangalan ng ating Panginoon sa atin po. Amen? God bless us. Tayo po ay manalangin. O dakilang Ama namin sa langit, maraming salamat sa inyong mga salita na inyong ibinigay sa amin sa gabing ito, Panginoon. We thank you, O Lord, that you are our God who can refresh things sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat sa assurance at panawagan sa amin sa gabing ito, Panginoon, that we can be all victorious ngayong 2026. We can experience new things sa pamamagitan mo ngayong 2026, Panginoon. I-inspire mo sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isipan, ang nararapat na aming mga hilingin sa inyo. Ang nararapat na aming lalakbayin sa taon na ito, Panginoon. Upang sa ngayon ay matamasa namin ang mismong gusto mong mangyari sa bawat buhay namin, Panginoon.
Sa mga oras na ito, kinakalimutan namin ang mga nakaraan, Panginoon. Narito kami, umaasa sa mga bagong bagay na maaari mong gawin sa bawat buhay namin, Panginoon. O Lord, we submit to you. Nagpapasakop kami sa inyo, Panginoon. Ang buong buhay namin, narito kami, Panginoon. Exciting ang 2026, Panginoon, dahil sa mga bagong bagay na maaari mong gawin sa bawat buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, dahil ikaw mismo, tinatawagan mo kami na maranasan ang mga imposible sa mga sitwasyon namin, Panginoon. Hindi namin nakikita bawat araw, bawat oras ng 2026, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos namin, you are all our omnipotent, all-present na Panginoon namin na alam ang mga mangyayari ngayong taon, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, kami ay nagkukubli sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Kami ay nagkukubli sa inyong presensya, Panginoon. Na kapag ikaw ang nasa harapan namin, we take you as our leader, we take you as our deliverer, we take you as our Lord, we take you as the ultimate authority in our lives, O Lord. Sigurado kami na lahat ng mga mangyayari sa amin ay kaaya-aya at sigurado victorious kami, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, kahit may mga future failures, O Lord, mapagtatagumpayan namin because you will always provide the way out, Panginoon. Salamat sa assurance, Panginoon. Salamat sa inyong promesa sa amin na pinangawakan namin sa gabi ito, Panginoon. Bless this church, O Lord, at ang buong CBCC churches, Panginoon, lalo na ang aming mga bishop at ang bawat isa sa amin mga pastors mo, Panginoon, na kami ang frontliners mo, Panginoon. Empower us with the Holy Spirit at ganoon na rin ang lahat ng members, Panginoon. Empower them with the Holy Spirit, Panginoon. At lahat kami magsasabi, you are great and awesome in our lives for this 2026, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yawi jemput kita puta yafu makiwalo ito. O Diyos niya, katatangan, Diyos niya pinagintu, ang raya mo fumingaga mo, abala Lord, tapos ka maginato, bumot mo, abala mata, ngayon naman ito pakikibutan di kami yafu. Abala, parang nagamit ng blessings to niya, nabutan kami, ikinisip niya ito, nagkafutan ni Mama. Sa mga ay kaya may mapagituan din ko, kaya po ito alawat mo, na bendisyon na mayo, may kaya ako mayo, tapos kakapalag, ano may ng futo. Tayo mga aming nasalmi ko sa kubalabalo, pagkakan Sus niya Ruby. Amen. Kagabi, napakarelo di Onyet ang iki karita tagaubi. Lupi na naira, permanente na naira, tao ta Pilipinas, panawad na di New Zealand. Excited ira, kamanoli na di fellowship ito na bayan, kanabayan ka na nesim mo. Kaya na matrabaho sa mga ito ministry ito ang iiki. At pag-istorya mi, inagalang nila ito makafeta balay na magpakareno na. Inistorya na sobra ziga na ministry na padya-padya na New Zealand. Tatay ito inistorya ni Onet, yuri ka-opera ni papalapit na akong ira, tawag to kwarto na, awan to trabaho na, matakiksiliki. Kagangay lupi na nila. Ngayon, nagyari i-offer na nila, no awayan na pagan tanda ito mawag to paganda, tapi no awayan na ma-PR tali.
ay kailangan na $760. I want to quote to that. Na-pray kabalin na na-pray after 30 minutes, kay nagagal, kay na miyembro na church na nagagal, Ronald, kita na ipagawag mo to finances. Ito ni Diyos niya kan ito pinagawa na withdraw ka to 760 tayawa mo kami ulit. Ay kawalin na ay na-withdraw yung tulay. Yawa pa naman ni mo tuloy ng linggo, ay pag po na yawa, ay kapagagal na ni mo. Ay mismo is $760 tumawag ni ulit. Mismo yan ni may withdraw na Holy Spirit to payawa. Ay kami ulit na yan. Yato ko doon, at kiyatan si Lord. Amen? Matutulay yan. Sa may potential na the greatest thing in all my life is Lord. Sa may isa, dayo at tamyaya, lahat po tayo lumapit sa Kanya at purihin ang Kanyang dakilang pangalan. Dakilain natin ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Dayawa tam iyafo. Yaya iyafo na iyafo nila patul na patul. Ikatwa tam iyaya. Kilalanin natin ang kanyang katapatan, kanyang pagmamahal na hindi nagmamahal. Pasalamatan natin siya, balabalak at tambiyan ko tam. Ang aming nakimuha na tanito, ikapakoma, inamo ka mangnganganay, lugar tuneparan na, palapalang tatamyay yan. Ikaw matang inaliwat at tamyanan. Idasal tam, wawaragi tamyanan, itong prayer request na. Idasal tam si Jesus, enlargement ng heart na. Si Kisaya, anak ni Hana, ni Al, tama lagi, konsul si Kako na, si Chanina, idasal tulong na Yahweh. Si Silas and ni Shane. Si Silas na Fuku and ni Shane na maduga ko. Si Cecil Clark, taga-cancer na. Si Susan Bowman. Si Susan Beltran Gaban. Kompleto to corona. Si Pete and ni Ems. Kompleto to corona. Si Birna Paisa. Corona cancer na gaban. Si Sister Barnely, kompleto to corona. Si Brother Willie, si Sister Jaline. Si Potom idasal si Brother Romy na miyembro na Hilltop, na tetanus sa Beta Hospital. 50-50 yan. Si Marites Salazar, si Pastor Ray at si Sister Shea, si Kim pataas si Filipina, Kim Ribuanos, Anima,
Juan na miyembro ni Pastor Dick. Youth Tamagasi, si Annalyn Gapan, Tabayopsina, miyembro ni Pastor Dick. Si Abby Agandaman, anak ni Pastor Alex, at ni Sister Marley. Si Pastor Noel Kabawatan, taon na kanayon. Si Des Gapan, si Pastor Noel Gingal, si Pastor Onji at ni Sister Arlen, si Bong Pagirigan, si Brother Lamberto Malalao, Sister Aurin Taguban, at ni Sister Boy. Madialysis sila, Sister Perlita, Sister Sally, Sister Anna. Isip po ito binasal si Kai na anak ni Uz. Anak i-complete to healing na ba na anak ni Grace Tanke. Sakang gaba ni Vita. Si Yena. Si Mike Bill na Hawaii pa. Si Auntie Lilian, Auntie Feng. Ipakimalo ito mga pa si Ali ko kompleto to makasta tulogo yan. Si Ali Pastor Romy, si Pastor Nick Sadadaraka, Sister Dilda Bawi ni Pastor Sani, Pastor Bert Baldisancho, Pastor Bert Denlan, si Manong Antoy pa, si Pastor Romy, y Senior Citizen Tabra. Ini masyarakat Tabra, idasal tayo. Kusentiyero ilan, empleyado tam, tapi mana dari kuagapan, promotion na, isi po atau bidasal si Pastor Obien, halimbawa, peace of mind, staff na, tapanang mo na church, ito pinanawan ni Pastor Edwin. Si pakimalo ito pa si Ruth Kinam, nono na gawin yan, si Sarah Mansi, Pastor Nanding Galanggam. Si po ito pa si Pastor Roy, o si Pamilyana. Isip po ito minasal si Chef, tapang ministry na, ta music, ta youth, parang mo na tagdakal to church ko tang magdudwa ni Shin. Si Mish, ani Caleb, ta baguto ministry, to awayan ilo for ta alamama, si AJ, ani Adrian, si Noemi Toto, ani Michael. Isip po ito pa, wawala kitang ta Ontario, si Pastor Joel Tumaliwan, dasal tang tigdan niya ito anak. Si Pastor Lowy, si John Puman,
si Noel ni Lalaine, si Pastor Rick, Jackie, Kalata, si Raymond. Anak-anak, asawa na, bibilin. Kasi po ito pinasal sila, Randy Malanao, Andy Lani na asawa na, si Esther Fina, si Esli, Ikafu Data Fellowship, pati ni Nicole, si anak ni Sister Ninay, Jafet, Angel, pagkimala itong tayo po si Esa, isip po itong gapa, nasal si Pastor J, ani Doka, itanaya po ito anak era, si Oscar, ani Raquel, si Jake, ani Kim, nasal ito si Mads, magana, parang mo na Yafo, tapos si Elaine, idasal si Jubel, ani Rez, ilan na Yafo to anak pa. Ani ikaw ang pagkataon to Wawaragi, to magilag to, alam mo na Yafo to Abing. Idasal patakal ni Love, ani Brian, ana ikaw ang ito Wawaragi, ta kaway ta pakijoin na ta Calvary Chapel. Di Marian, si Frank, si Giselle, nakakawang po na. Di pagkimalo ito, Wawaragi ito ta Australia. Si Athena, ani Vince, si Opa, na Familiana, Pinugo, si Pastor Julius Talosi, anak ni Onet si Natnat, ani Ika, iwawarag itong tayo New Zealand, pamilya ni Avik, pamilya ni Limling, na ni Bong, at ama ni Malu, si Dong, mawarag itong Spain, si Eugene, ani Myra, na pamilya na, si Ann Paksan sa Israel, si Sister Fritzy, na pamilya na, pag-alig na ito lugar, kaya sinada na pagkanda ito pamilya, tapi bubukod ka na, nawagawayan na, ito ang ni BJ, nakafu nila, France, si Gideon, pamilya ni BJ, si Pota Minasal, si Ichi, na New Zealand ba? Wawala kitang tuminay na Greece, pagkamalo ito kila. The Flora, the Doris, the Ethan, the Baby, si Elsie, Boboy, Bully, na si David, nakawang pagkatuwa lagi, dasal ito ka pa, si Nene, nakatawa na Croatia, ipa-ministry na, the Baptist Church, awawala kita sa Dubai, si June, si Juela, awawala kita ni Pastor Noel, di Che, Bobby, nakawang pagka, ipagkimato ang Dubai kita Taiwan, si Dino, si Greening, kita Hong Kong, si Sunny Rose, si Isa, ikata London, si Albi, si Oswa,
si Marian Pagiringan, Canada, si Tessie, ang Familiana, si Jenny, ang Familiana na pa, yung Manoli Tayafo, si Achi, ipakimalo ito, ipag-ministry na, pangit na Tumorin family, si Potom idasal na pa, mawaragin ng Canada to ang pagka to permanente to trabaho na idasal tam May, anak kama pagka to mawaragin. Sa may pakimalo ng Tayafu, campus ministry, Church Planting Ministry, Kids Ministry na namin na churches doon, Youth Ministry, Christian Literature Production and Distribution Ministry, Kooperatiba, Outreach Ministry, idasal kami pag-irolo ni Pastor Mike at ni Pastor Joel. Distrito ng Iran, idasal kami pagtagal na. Ipapangit o summer camp, mapangit o revival meeting, ipag-anniversary na, idasal kami discipleship ministry, prayer ministry, preaching ministry, visitation ministry, ministry of social concern, yung benevolent ministry tabilan. Visit the Asian ministry na churches na. Education ministry, idasal kami recruiting, training, and sending more workers, more missionaries, more pastors, tao anak abroad. Idasal kami ipalapit na chef, ni Shane, ni Mish, ni Caleb, mapangit o summer camp. Ipakimalotam, list, personal tumawag tabiran. Lahat po ng personal na pangangailangan natin, ilapit natin sa ating Panginoon. Iranitang namin imawag ka. Manatag itam ka na. Itayag tam prayer list tam ka na. Ako tagunaw to pata, dahil na may kamitahan ni mo. Ikintaw dito, yung initayag mira ay tapagang po. At kami po ay lubos na naniniwala at nagtitiwala
sa inyong kabutihan, sa inyong kapangyarihan, sa inyong pagmamahal. Dinadalangin din po ay Panginoon, lahat po na naka-online ngayon, at hindi po sila apahagi ng CBCC ministry. Sila po ay naniniwala na sa CBCC, ang ilalapit na panalangin ay mabibigyan ng katugunan. Kaya po, lahat po ng naka-online ngayon na umaasa sa katugunan ng kanilang panalangin, dinadalangin na ang Panginoon na tapat ang pag-idasal niya. Lupit kami ako, to kalatatay ang ilupit na napasikan na panakaw ng Espiritu at Tory na mas ready urban tatulog to ang kawiran punan ang mo. Yaw, inasal mi, tangalan ni Jesus.